Sa ibang balita, nananatiling nakaalerto ang mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa NDRRMC, patuloy ang paglikas ng mga residenteng malapit sa bulkan. Narito ang ulat ni Waywaya Macalma. Misyon ngayon ng lokal na pamahalaan na matapos ang ngayong araw ang paglikas sa mga residente na nakatira sa 6 km at 7 to 8 extended kilometer danger zone sa Bulkan Mayon. Dahil ang susunod na ililikas ay ang mga hayop na aabot sa 35,000 iba't ibang klaseng hayop, kagaya ng baka, manok, baboy at iba pa. Ito upang wala ng dahilan ng mga residente bumalik sa kanilang tahanan. Kaya naman pinagtutuunan ng pansin ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung papaano mamementera ang pamamahagi ng relief goods sa mga nagsilikas. Kung ano po yung mga pangangailangan doon sa Albay na kung saan para makapasok yung national government sa tinatawag nating intervention para matulungan po yung lokal na pamahalaan ng Albay para doon sa mga pangangailangan ng mga evacuees. Alam naman natin, medyo mahihirapan yung local government na maintain yan, so papasok po yung ating national government. Ayon kay OCD Director Region 5 Rafaelito Alejandro, aabot sa 160 million pesos ang kanilang ilalaan na pondo sa loob ng 70 araw. Ito ay mga gamit para sa mga lumikas bukod sa relief goods, ay magbibigay sila ng mga hygiene kits, kumot at iba pa. Dagdag pa ni Alejandro na kailangan rin nilang maglaan ng comfort rooms at mga tents para sa mga bata upang gawing pansamantalang classroom sa mga estudyante. If aabot ng 90 days, we need more or less mga 160 million for the operation ng mga evacuation center at pagkandak ng yung sustainment ng mga tao doon. So, yun nga, the local government can only sustain maximum of 20 days, 13 to 20 days. That's why very important yung trip ng National Council sa Albay para mapag-usapan ito. And of course, yung daily assessment ng PBOX kung hanggang kailan talaga itong mayan. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang evacuation ng AFP at ang kanilang pagsasagawa ng mga checkpoints sa bawat bayan upang mapanatiling walang babalik na residente o turista sa 6 km danger zone at hanggang sa ngayon ay wala pang naiulat na may mga bumabalik na residente maging mga turista. Ngayong araw naman ay nagpadala ang AFP Southern Luzon Command ng 2 medical team kasama ang mga doktor at mga nurse na magtutungo sa mga evacuation centers. Ito upang mapanatili ang kalusugan ng mga residente at maiwasang magkasakit ang mga nasa loob ng mga evacuation centers. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.